Sa magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, bagamat gabi na, pero alam kong meron pa din ang mga gising at yung mga tulog na. Siguro bukas maririnig niyo na po itong ating sharing time. At salamat sa Panginoon kasi kapag ganito po na nahihirapan po tayong kumuha ng tulog, sasamantalahin po natin yung oras para po magbasa ng salita ng ating Panginoon. Sayang po yung oras mga kaibigan. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma chapter 12 verse 17 to 21. Yan. Roma chapter 12 verse 17 to 21. Sabi po dito sa Roma 12:17, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Verse 20, kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Purihin po ang ating Diyos sa oras na ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. At gabayan nawa tayo ng Diyos sa oras na ito. Ganon din ang banal na Espiritu Santo upang magkaroon po tayo ng pangunawa na may kapahayagan dito sa salita ng ating Panginoon. Hindi pwede yung binabasa lang natin, tapos hindi po natin nakikita kung ano po yung nais na ipabatid ng Diyos, kung ano po yung nais na kanyang ituro, at kung ano po yung mga warning dito. Kasi ang salita po ng Diyos, andyan po yung pagtuturo, andyan po yung pagpapaalala, andyan po yung pangako, andyan po yung blessing, andyan din po yung warning. So, balikan ko po itong Roma chapter 12 verse 17. Ito pong verse 17. Sabi po dito, huwag ninyong gantihin ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Ito pong huwag ninyong gantihin ang masama. Ito po yung mga nakakaranas po ng hindi magandang mga pangyayari mula po sa ating kapwa. Bakit nga ba nakakagawa ng masama yung tinatawag dito ng Panginoon na masama? Kaya po sila nakakagawa ng masama dahil wala po silang tamang relasyon sa Panginoon at wala po silang tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya po sila alipin ng kanilang laman. Yan. Kung ano po yung idinidikta ng kanilang laman, ng kanilang isipan, ayun po ang kanilang gagawin. Pag sinabi po ng laman na o gumawa ka ng kasamaan, talaga pong sunod-sunuran lang ito. Bakit? Wala pong self-control, wala po sa kanya ang banal na Espiritu Santo, at wala po yung Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po, nagpapatuloy siya sa kasamaan. At ang bili naman po ng Panginoon sa mga hindi masasama, wag pong gantihan ng masama. Masama na nga, tapos gantihan mo pa ng masama, di lalong magiging masama, So, ang nais pong ipabatid ng Diyos dito ay kung ginawan po tayo ng masama o ginawan tayo ng kasamaan ng isang tao, ay wag po nating iparana sa Kanya yung ginawa niya sa ating masama. So, sikapin daw po nating mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Kaya, ang kailangan lang po talaga ay maging mabuting tao tayo. Marangal po ang uri ng ating pamumuhay. Hindi po tayo namumuhay sa kasamaan, Hindi po natin binubuhay ang ating mga sarili o ang ating mga pamilya mula sa kasamaan, sa lahat ng mga gawa na masama, Kasi marami pong mga tao ngayon na hindi na po tinitignan ang sitwasyon kung saan man nanggagaling yung kanilang ikanabubuhay. Basta ang mahalaga ay mabuhay ang pamilya. Pero ang sabi po ng Panginoon dito ay mamuhay. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, kailangan po nating maging matino sa harapan ng Diyos. Yung wala po tayong ginagawa na ikakasira ng dakilang pangalan ng ating Panginoon. At hindi rin
masira yung ating mga personal na patotoo na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So, kailangan po natin magpakatino sa harapan ng ating Panginoon at huwag po tayong gumawa ng masama. Sabi po sa verse 18, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Makisama. Pag sinabi pong makisama, diyan po papasok yung, kunyari may kaibigan tayo nga, merong bisyo yan. Ano ba yung mga bisyo? Naninigarilyo, umiinom, nagbabarkada, nambababae, bisyo po yan eh. At mga bagay na mali sa harapan ng Panginoon. Ngayon, kung iiwasan natin sila, sino po ang babahagi na natin ng salita ng Diyos para din po maituwid ang buhay nila, di po ba? Kaya sinasabi po ng Panginoon, hanggat maaari, makisama, pero wag makisama. Kung ano man po yung ginagawang mali ng ating mga kapwa o ng ating mga kaibigan, kakilala o katrabaho, wag po nating gayahin yung kanilang ginagawa. Hanggat maaari ay dalhin po natin sila sa tama na pananaw ng buhay, higit sa lahat sa tamang pananampalataya sa Diyos. Kasi kung iiwasan po natin sila at hindi po tayo makikisama sa kanila, sino pa ang magdadala sa kanila sa Panginoon? Sino pa ang magbabahagi ng salita sa kanila, di po ba? So, kailangan po nating pakisamahan sila na wag po tayong mahila sa kanilang ginagawa na mali sa harapan ng Panginoon, kundi sikapin natin na habang tayo po ay nakikisama sa kanila, ay makita po si Kristo sa ating mga buhay. Yung transformation ng salita ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So, yun po ang ipakita natin dito sa mga tao na sinasabi ng Panginoon na pakisamahan natin lahat ng tao. Lahat ng uri ng tao ay pakisamahan natin. Basta wag lang tayong makisama. Sabi po sa verse 19, mga minamahal ko, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito po ay madalas na napapag-usapan, paghihiganti. Alam niyo po ang tawag dito, yung normal na pangyayari sa buhay ng tao. Kapag merong nasaktan, yung nasaktan ay maghihiganti talaga. Meron pa nga mga simula po doon sa mga kalululuhan, hanggang sa mga apo na sa kalingkingan yata, hanggang sa dulo-dulo na ng angkan ay magkakaaway pa rin at nagpapatuloy pa rin sa paghihigantihan. Kasi nga walang nagpakumbaba, walang tawag dito, walang humingi ng tawad, walang nagsorry. Kung pareho yan na hindi mananampalataya, yung nasaktan o di ang nanakit at ang nasaktan, idi rambol yan, labo-labo yan hanggang sa hanggang sa kung ilang saling lahi. Alam niyo mga kaibigan, na maalala ko yung tatay ko nung araw, lagi niyang sinasabi, meron po doon ng mga nung high school sila, kasi ang tatay ko po ay nakaabot po ng 3rd year high school, nahinto lang po nung nagkagera na, pero sila ng nanay ko, magkaklase sila, nakarating po sila ng 3rd year high school. At ang sabi ng tatay ko, yung mga siga sa aming bayan, kalaban niya. Talagang bugbugan sila kasi siyempre ng mga panahon na yon, bata pang mga magulang namin o bata pa ang tatay ko, wala pa po silang nakikilalang Diyos, wala pa po nagbabahagi sa kanila ng salita ng Panginoon. Kaya kung ano po yung silakbo ng kanilang damdamin, kapag nasuntok siya, ay talagang susuntok din siya. Kumbaga talagang labo-labo, rambol daw gabi-gabi, sabi ng tatay ko. At hindi po doon nagtapos. Nung kami naman, nung sumunod na mga henerasyon na, kumbaga yung mga kapatid kong mas nauna sa akin ng mga lalaki, dahil ako nga po ay pang 7. So, mula po sa panganay naming babae, pangalawang kapatid ko, panganay na lalaki, pangatlo, pang-4, pang-5. Alam niyo po ba na ang kalaban na rin po ng mga kapatid ko, hanggang ako kahit babae ako, pati yung mga babae din nilang anak sa aming bayan, ay magkakalaban po kami. Kumbaga, hindi ko maintindihan na bakit mula sa aming tatay, magkakalaban na nung high school. Tapos nung nag-high school kami, magkakalaban din kami. Ay talagang suntukan, ay talagang kung hindi ka marunong
lumaban o hindi ka marunong makipaglaban, hindi ka marunong makipagsuntukan, ay talagang papatayin ka. Kaya doon ko po nakita sa panahon na ito na ganun pala, kumbaga yung galit, siguro na ikwento ng mga matatanda sa kanilang mga anak, na itong pamilya na yan, doon sa baryo na yan, ay kalaban namin ng araw yan, nasuntok ako yan, kumbaga. So, nag-i-input po tayo ng galit sa puso ng ating mga anak. Kaya, pagkita ng mga anak-anak ng magkakalaban na matagal ng panahon, ay magkakalaban na rin, nag-aaway na rin. Kumbaga, naisasalin yung galit, po. Kaya, yun, kumbaga, ay naghihigantihan. At yun po ang ayaw ng Diyos, lalo na ang mensaheng ito ay para na sa mga anak ng Diyos. Po, kapag tayo po ay may nakakaranas po tayo o nararanasan natin yung pananakit, pang-aapi, ay marami po tayong pwedeng gawin. Kapag physically po talaga ay nasaktan ka na kulang na lang na dalhin ka sa orthopedic, ay gamitin po natin yung batas ng lupa. Kaya nga po may batas ang lupa para po gamitin natin, para may pagtanggol po natin yung ating karapatan at makita yung tunay na katuwiran sa isang kaso, sa isang nangyari. Kasi hindi po pwede, kahit nga po sa barangay, ang mga usapin, hindi nga po nagkakaayos. Kahit may lupo na, ay hindi pa rin nagkakaayos. Bakit? Kasi yung nanakit na, sila pa yung matapang. Sila pa yung talagang gusto pa rin nilang manakit, na para bang sila pa yung naapi. Sila na yung nakapanakit, sila pa yung nakapang-api. Pero ang dating, parang sila ang biktima. So, hindi marunong mag-sorry. Kasi pagdating po sa barangay, o hanggang lupo na, isa na pagdating sa lupon, magpatawaran na lang po. Ang problema, hindi nga po napapatawad kasi nga, hindi po humihingi ng tawad. At nagmamalaki pa ang nakapanakit. Kaya kahit Kristiyano, nakita ko, kahit ako po sa sarili ko, napatawad ko siya. Napatawad ko siya sa kanyang ginawa, pero ang dating niya, napatawad mo siya, pero meron pang tendensing uulitin pa niya kasi napatawad mo na. So, kailangan na po nating gumamit ng batas ng lupa upang sa ganon, ang batas po ng lupa o yung hukom ang magsasabi na siya ang nagkasala, siya ang nagkamali, para matuto siyang magpakumbaba. Kadalasan po, nakakarating pa sa korte, di po ba? Bago pa magkaayos. Talagang kung kailan pang makukulong na, doon pa luluhod sa nagdemanda na patawarin mo na ako. Isamantalang kung doon pa lang sana sa simula, humingi na ng tawad, wala na sanang nangyari, po. So, yun po ang pero maliban po dyan, sa batas ng lupa, mayroon pa pong gagawin dyan ang Panginoon once na merong gumawa ng masama sa mga anak ng Diyos. Kahit pa po ginagamit natin ang batas ng lupa, iba rin yung batas ng langit. Kapag nakita ng Diyos na hindi tayo lumalaban physically, mentally, o kung ano man, bibig, yung hindi tayo lumalaban sa mata, bibig sa bibig, kamay sa kamay, paa sa paa, at ang ginagamit po natin ay ang katuwiran ng Diyos at ang batas ng lupa, may gagawin pa po ang batas ng langit. Yan po yung batas ng Diyos. Ito po yung pangako niya, na sinabi po niya dito sa verse 19 na, mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Alam niyo po, yung pagpunta sa korte para ipaglaban yung katuwiran, ay hindi po yung paghihiganti, kundi gusto mo lang makita yung tama, at maipakita mo doon sa nanakit na siya ang mali, at mabigyan ng hukom ng katarungan. Yan ang nasaktan, pero iba pa rin po yung paghihiganti ng Diyos, dahil minsan patawaran na sa harapan ng hukuman, pero mayroon pang kasunod na higanti ang Diyos. Yun po ang hindi po naunawaan ng karamihan, na bakit kaya humingi na ako ng sorry, pero bakit naparusahan pa ako? Kasi nga, yun ang gusto ng Diyos. Yun ang batas ng Diyos. Kaya, wag na po nating hayaan na makapanakit pa tayo. Sana po, sa mga hindi pa totoong Kristiyano,
wala pa talagang tunay na relasyon sa Panginoon at wala pang tamang pananampalataya sa Diyos. Alam ko naman na lahat po tayo ay may isipan. May isip po tayo. Noong mga panahon po ng ating kabataan, nakita ko rin po yun sa mga pamilya ko. Pero ang tatay ko ay hindi po nagtuturo na, o sige, suntukin mo yun. Suntukin mo. Pag sinuntok ka, suntukin mo din. Kung sinasabi ng tatay ko, umiwas kayo. Kasi mahirap lumabas sa gulo. Madaling pumasok, pero mahirap lumabas. So, hindi ko po narinig sa tatay ko na lumaban kayo, suntukin nyo din. Kung saksakin kayo, saksakin nyo rin. Wala pong ganun eh. Pero meron nga pong espiritu. Kumbaga, nananalaytay sa dugo sa aming pamilya na kailangan talagang yung mga buhay ng pamilya ko ay talagang manikluhod o sumuko sa Diyos kasi meron pong espiritu ng katapangan. Alam niyo po yung espiritu ng katapangan na wala po sa kalooban ng Diyos. Yan po ay galing na sa diablo. Na kumbaga ayaw ng Panginoon yung makipagsaksakan ka o makipag-away ka diyan. Kumbaga, kung salita lang naman, kailangan mong magpatawad, kailangan mong umunawa, kailangan mong lumayo, kailangan mong umiwas. Pero kung talagang matapang ka, talagang makikidigma ka at yun ang ayaw ng Panginoon. So, yun, ang isang tao na nakakagawa ng mali o nagkakasala, minsan nga nakakapatay na ng kapwa, minsan nababayaran ang kaso ng pagpatay. Nababayaran po Pero tandaan po natin, hindi po natin pwedeng bayaran ang batas ng langit. Hindi natin masusuhulan ang Panginoon. Kaya meron pa pong yan, may palo pa po sa hulihan. Lahat po ng ating ginagawa na nakakapanakit sa ating kapwa, mga kaibigan, kahit man sa pananalita, kaya nga po may kasong libel paninirang puri yan. Kasi nga po, ay may mga taong gustong sirain. Hindi mo man mapatay, hindi mo man physically nasaktan, pero emotionally, yung kanyang pagkatao ay kulang na lang na pinatay mo, sinira mo. So, meron pa rin pong ganti ang Diyos doon. Kumbaga, tandaan po natin na kung ano yung ating ginawa, kahit man tayo ay born again Christian kahit man tayo nagsisi na at nagpakabuti na, may palo pa rin po yun. Si Haring David po ay nagkasala din. Siya po ay matinding lingkod ng Panginoon. Pero nung nagkasala siya, pinalo din siya ng Panginoon. Namatay ang kanyang anak. Pinahintulutan ng Diyos na mamatay yung anak ni Haring David. At yun ang kanyang pinangbayad sa kanyang ginawang kasalanan. Magbasa na lang po kayo ng Biblia para makita nyo po ang buhay ni Haring David. So mga kaibigan, wag po tayong gumanti. Pero kung talagang kailangan gamitin ang batas ng tao o batas ng lupa, gamitin po natin yan para maipakita at maihayag ang katotohanan at ang tama na pangyayari at hanggang sa maramdaman nung parang pabiktima ay siya pa ang nakapanakit, parang siya pa ang biktima, para makita niya na wala pala siya sa katuwiran at wala siya sa katarungan. Kung minsan kulong ka na, rihas ka pa, tapos mayroon pang ganti ang Diyos, di doble. Kaya, nako mga kaibigan, wag na po nating gawin ang mga bagay na mali, masama, nakakapanakit sa ating kapwa. Upang sa ganon, ang Diyos ay hindi po maghihigante para doon sa nasaktan. At sabi po dito sa verse 20, kaya nga, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Okay. Kapag dumating naman po sa punto na wala namang batas ng lupa na ginagamit at nagkagalit, hindi na lang nagpansinan, wala nang imikan, pag nagkasalubong parang hindi magkakilala, alam mo po ang magigibway po dito ay yung mga anak ng Diyos Tayo po talaga ng mga anak ng Diyos ang magigibway. Kumbaga ipadama lalo na yung pag-ibig ng Diyos. Hindi naman po natin nais na ipahiya. Bagamat sinasabi talaga ng Panginoon dito para mapahiya sa kanyang sarili. Kasi kapag ang isang tao ay ginawan tayo ng masama, tapos ginantihan natin ng mabuti, tapos ay binigyan pa natin ng mga bagay na
hindi niya ini-expect, halimbawa, ay talaga pong mapapahiya sa kanyang sarili. Bakit? Kasi kapag nakagawa po tayo ng masama sa ating kapwa, tapos ito po ay ginantihan ng mabuti, ay talaga pong nakakakonsensya at tayo po ay napapahiya sa ating mga sarili at nagsisisi tayo, nakakahiya naman sa gitna ng aking ginawa, sa gitna ng aking panlilibak sa kanya, sa gitna ng aking panghuhusga sa kanya, sa gitna na tawag dito, panglalapastangan ko sa pagkatao niya, pero ang iginanti pa rin niya ay kabutihan. So doon po papasok yung salita ng Diyos dito na mapapahiya siya sa kanyang sarili. So iwasan po natin yon. Sabi po dito sa verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Purihin po ang Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, sabi ko nga, ang mensahe sa Biblia ay para sa mga anak ng Diyos. Kaya dapat po talaga nating unawain. Every time na magbasa po tayo ng Biblia, ibig sabihin, para po yan sa atin. Hindi po yan para sa ating ating asawa, mga anak o kapitbahay o kakilala o kung sino man Kundi bawat bukas po natin ang Biblia at tayo po ay may binasang salita ng Diyos, na niloob ng Diyos na yun ang kanyang mensahe sa atin, para po sa atin yon. Ngayon, dahil atin po yon, kaya napakaganda po ng payo ng Diyos dito sa kanyang salita dito sa Roma chapter 12 verse 17 to 21. Kaya laging sinasabi ng Panginoon na huwag tayong padadaig sa masama. Alam niyo kasi mga kapatid, kapag nagpadaig tayo sa masama, wala na. Pwede na tayong pansimbag ng kaaway. Kasi nagpadaig ka na kumbaga wala na. Kumbaga talo ka na. So magiging masama ka na rin. Kundi sabing ganun, daigin mo ng mabuti ang masama. Kung ang isang masama ay gumawa sa atin ng kasamaan at tayo nagpadaig din, pumatol din tayo sa kanyang ginawang kasamaan, hindi na po makikita si Kristo sa buhay natin, mga kaibigan. Hinubad na natin yung ating pagka-Kristiyano at ang ating isinusuot uli ay yung dati nating buhay na dating masama. Kaya wag po tayong bumalik doon sa dati. Kundi ang sabi dito, daigin mo ng mabuti ang masama. Okay, pag ginawan tayo ng masama, daigin mo ng mabuti. Gawan mo ng mabuti. Nung araw po sa lugar na to, ang mga tao po dito sa mga nauna naming mga kapitbahay, hindi po sila marunong magbigay. Mga madadamot po sila talaga. Marinig man nila ang aking sinasabi ngayon. Marami po ako mga kapitbahay, kahit saan po ako dalhin, kung saan-saan na po ako nakarating na lugar, kung saan-saan na po kami nangupahan na lugar, ay talaga nakikita ko may mga tao talagang madadamot. Pero ang ginagawa ko po, pwede naman po sa amin kahit 1/4 lang na bihon na pansit na iluluto ko. Pero ang ginagawa ko po, nagluluto po ako minsan 2 kilo, 1 kilo't kalahati, 1 kilo. Bakit? Kasi lahat po ng kapitbahay ko binibigyan ko po kahit walang okasyon. Nagluluto po ako ng marami, sabi ng asawa ko nung araw, ano ba yan? Sinong kakain yan? Ay maraming kakain ito. So yung aming mga pinggan ay umiikot sa mga neighborhood. Kahit hindi ko po kilala sila, kinakatuko, tao po. Meron po ako ditong dala, konting merienda lang po. Ay, sir, may birthday. Wala naman po. Nagluto lang ako. Kumbaga, kasi, pag nararamdaman ko nung araw na parang masama naman ang ugali ng mga taong ito, so, pinapakitaan ko na po sila ng kabutihan. At, purihin po ang Panginoon kapag ganun po ang ating offer sa ating kapwa, kahit sila man po ay medyo may mga itinatago, inililihim na masamang pag-uugali o masamang iniisip laban sa kanilang mga kapitbahay, napapawi po yun. Kumbaga, nalulusaw yung damdamin na yun at kaisipan at pwede nilang sabihin, ay, akala ko itong kapitbahay kong ito masama ito, suplada, kaya gustong-gusto ko talagang digmay nito, pero hindi naman pala. So, kumbaga, pangunahan natin. Huwag na nating hintayin na magdigmaan pa bago mo lang bigyan ng pansit, o di po ba? Huwag na nating hintayin na mag-away-away pa bago ka mag-sorry. Huwag na nating pangarapin na mag-away-away. Kundi simulan mo sa tama, simulan mo sa magandang pakikitungo sa ating kapwa para sa ganon,
mahawa sila doon sa ugali mo na, ito palang taong ito, sa mukha lang pala ito matapang, sa mukha lang pala ito mataray, pero ang kalooban pala nito ay mabuti. At yan na po ang kalooban na mabuti ng isang anak ng Diyos. Kasi anak na ng Diyos, kaya mabuti na. Pero kung magkatagpo yung parihong hindi anak ng Diyos, digmaan po yan. Pag nilibak mo ko, lilibakin kita. Pag siniraan mo ko, sisirain kita lalo. Kung binungangaan mo ako ng 100 salita, ibabalik ko sa 1,000. O di, hindi po talaga yan magkakasundo. At ayaw ng Diyos yan. Ang sabi ng Panginoon ay, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo na mabuti ang masama. So kapag mayroong masama, may madamot, may masamang ugali, nung araw nakakatuwa Meron po akong kakilala, kapitbahay. Nagkasabay po kami sa tricycle. Palibasa ang kapitbahay ko, halos magkadikit ang bahay namin doon sa ibang block, dito sa Palau. Pinamasahian ko po. Alam niyo po ano sa'yo, bakit mo pamamasahian? Hindi mo na kaibigan Parang nagkaroon ng Mabuti lang naisip ko agad, okay, hindi naman talaga tayo magkaibigan, pero magkakilala tayo, magkapitbahay tayo. Kaya kita nililibre ng pamasahe. Ay, ganun ba yun? Kasi ako hindi Kapag kaibigan ko lang talaga nililibre ko, okay. Hindi man tayo magkaibigan, pero magkapitbahay tayo at magkapwa-tao tayo. Alam niyo po, may taong ganun. Ayaw palibre, ayaw tumanggap. May mga tao na binibigyan ko ng bigas, ng prutas, minsan tulong na pera, minsan ay pagkain. Pero tumatanggi. Pero nung bandang huli, inalam ko, talagang heart to heart, bakit ka tumatanggi tuwing binibigyan kita? Kasi baka magmukha akong pulubi sa iyong paningin. Grabe, po. Kaya nga po ang tao may kanya-kanya pong kaisipan, may kanya-kanyang damdamin, may kanya-kanyang pananaw sa buhay. So, nung narinig ko po yun, ganito ang sinabi ko sa kanya. Hindi ganon ang aking kaisipan o pananaw sa buhay na kapag binibigyan ko ang isang tao, unang-una hindi kita kilala, hindi ko rin alam ang inyong kalagayan. Kaya ako ay nag-o-offer sa iyo kasi marami kami, kumbaga, gusto kong ibahagi din sa inyo. Kung may mga isda kami, ay gusto ko rin matikman ninyo yung isda mula doon sa lugar namin. Kung may mga bigas kami na galing ng mga probinsya, gusto ko rin matikman ninyo yung lasa ng pagkain sa aming mga probinsya. Hindi ko nais na binibigyan kita para tignan kita na isang hikahos, kundi ito ay uri ng pakikipagkapwa-tao at pagmamahal sa kapwa. Sabi niya, ay ganun ba yun? Yes, ganun yun. Kaya, alam niyo mga kaibigan, ang hirap pakitunguhan ng mga tao na hindi totoong Kristiyano. Pero kapag nagbigay po tayo sa ating kapwa Kristiyano, grabe po ang naku, salamat, naku, tika muna, huwag tayo maghiwalay na hindi tayo mag-pray. Pasasalamatan niya ang Diyos sa buhay mo na ginamit ka ng Diyos na maging alulod ng pagpapala, maliit man o konti, marami man o konti. Alam niyo po, ang pasasalamat ng isang tao sa Panginoon para sa buhay mo ay napakalaking po yun. Napakalaking biyaya po yun. Kaya ang sumatotal po ng ating pinag-uusapan ngayon, magpakatino na lang po tayo at magpakabuti, magpakabait, magpaka-Kristiyano na lang tayo upang sa ganon, yung buhay natin bilang mga anak ng Diyos, anytime man na mawala sa mundo o bigla mang dumating ang Panginoon, ay nakasindi po yung ating ilawan ng ating pananampalataya. Isa na doon sa ating mga tinalakay mula po sa verse 17 hanggang 21. Nawa po ang mga nakikinig ngayong gabi o bukas ng araw ay may makuha po kayo dito sa aking mga kwento, sa aking mga patutuo at higit sa lahat sa salita ng ating Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa Diyos. Every time po na sinasabi ng Holy Spirit sa atin, uy, nagkamali ka, sumubra ka, lumabis ka, yung salita mo kanina, nasaktan ng taong yun, yung iniisip mo kanina, hindi tama yun, ayusin mo yun. So, andun po yung repentance, Lord, sorry, hindi ko po sinasadya. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kahinaan. Patawad po, Panginoon. So, agad-agad po tingin ng tawad sa Diyos. Ngayon, kung may nasaktan po tayo, ay humingi din po tayo ng tawad sa nasaktan natin, hindi po sa Diyos lang. Kung nandyan na yung tao sa harapan mo, nasaktan mo tapos
hindi mo alam, iniinda na pala yung sakit na yun ng salita mo, ay nakuyakapin mo na yan, kapatid, at sabihin mo, sorry, hindi ko sinasadya, nasaktan ka. So, ganun lang mga kaibigan, para yung masama ay daigin natin ng mabuti, para yung masama ay malusaw, hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay ng mga anak ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ang ating munting sharing time ngayong gabi, at pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen.